LeBron James, isang pangalan na hindi kailanman nawawala sa mga clutch moments. Sa edad na 40, nagbigay na naman siya ng isang game winner laban sa Indiana Pacers. Paano nangyari ang lahat? Tara, pag-usapan natin simula pa lang ng laro, alam mong magiging matindi ito. Ang Pacers, ginulat ang Lakers sa bilis ng opensa nila. Si Tyrese Haliburton ay parang isang maestro, nagpapakain ng pasa sa kanyang teammates. Si Benedict Mathurin naman, nagpapakita ng lakas off the bench. Pacers key stats, Haliburton, 16 na puntos 18 assist. Mathurin, 23 puntos. Turner, 16 na puntos, 12 rebounds. Sa Lakers naman, si Luka Doncic ang nangunguna sa opensa. Si Austin Reeves ay hindi rin nagpakabog, bumuhos ng crucial shots. Lakers key stats, Luka Doncic, 34 puntos, 8 rebounds, 5 assist. Reeves, 24 puntos, 6 3-pointer. LeBron James, 13 puntos, 13 rebound, 7 assist. Pero ang pinaka-shocking sa gabing ito, si LeBron James, hindi makahanap ng re-kill sa unang 3 quarters, hindi siya makapasok ng tira. Isang bihirang eksena para sa hari ng NBA, pero alam nating lahat, kapag si LeBron ang nakataya sa huling segundo, hindi mo siya kailangang bilangin lamang ang Pacers, 119 to 118. Huling tira ng Lakers. Si Luka Doncic ang sumubok, pero nagmintis. At doon pumasok ang instinct ng isang tunay na champion, LeBron James, tumalon, tinapik pababa ganhi bola para dai panalo. Game over. Lakers 11. 120 to 119 sa kanyang unang field goal ng laro, si LeBron James mismo ang nagbigay ng panalo para sa Lakers mula sa fans, analysts, at pati na rin ang mga kalaban, lahat ay napahanga kay LeBron. Sa edad na 40, hindi pa rin natitinag sa clutch moments. Mid-players reactions, Kevin Durant, bro, LeBron at 40 still doing this. Go things. Draymond Green, you just knew he was gonna find a way. Unreal. Jason Tatum, nah, LeBron different. Sa mahigit 2 dekada sa NBA, patuloy na pinapatunayan ni LeBron James na hindi lang siya isang alamat, kundi isa sa pinaka-clutch na manlalaro sa kasaysayan. Noong Marso 26, 2025, nagharap ang Los Angeles Clippers at New York Knicks sa Madison Square Garden. Sa kabila ng maagang 14 na point lead ng Knicks, nanalo ang Clippers sa score na 126 to 113. Pinangunahan ni James Harden at Kawhi Leonard ang Clippers, na may pinagsamang 56 puntos. Sa ikatlong quarter, nagpakawala ang Clippers ng 8 sa 11 3-point shots, na nagbigay sa kanila ng 19 point lead. Bagamat sinubukan ng Knicks na makabawi sa ika-4 na quarter, hindi nila naungusan ang Clippers. Nanguna si Karl Anthony Towns para sa Knicks na may 34 puntos at 14 na rebounds. Gayunpaman, naapektuhan ang laro ng Knicks nang lumabas si Campaign sa ikatlong quarter dahil sa right